Naitanong mo na ba sa sarili mo kung paano mo mapapataas ng 3 beses ang iyong mga resulta nang hindi kailangang doblehin ang iyong pagod? Tila imposible, hindi ba? Mula pagkabata, itinuro sa iyo na para kumita ng malaki, kailangan mong magsikap ng husto, na ang tagumpay ay bunga ng pawis, sakripisyo, at matinding paggawa. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na isa lamang itong maingat na binuong ilusyon, na idinisenyo upang panatilihin kang nakulong sa isang siklo ng walang katapusang paggawa ng walang pag-unlad? Ang totoo, ang sikreto ay hindi kailanman nasa dami ng iyong ginagawa, kundi sa kung sino ka habang ginagawa mo ito. At iyan ang ilalantad ko sa iyo. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong ang sikreto sa tagumpay ay nasa mas matinding pagtatrabaho. Iyon ang katotohanang itinuro sa akin. Gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng overtime, laging abala, laging produktibo, laging pagod. Akala ko ay proporsyonal ang gantimpala sa aking pagod. Ngunit gaano man ako kasipag, tila pareho pa rin ang resulta. At kung naranasan mo na yan, alam mo mismo ang tinutukoy ko. Ito ang pakiramdam ng pagtakbo sa isang treadmill, kumikilos ang iyong katawan, bumubuhos ang pawis, bumibilis ang iyong puso, ngunit sa huli, nananatili ka pa rin sa parehong lugar. Nagtrabaho ako para sa Toronto Fire Department, at ang gawain ay nakakapagod, mapanganib, at hindi mahuhulaan. Tatanggapin ko ang aking sahod, babayaran ang mga bayarin, at pagsapit ng dulo ng buwan, bumabalik ako sa simula. Para bang dumulas ang pera sa aking mga kamay. Pagod ako, ngunit nananatiling nakulong. At ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkaunawa na hindi ito kakulangan sa pagsisikap, kundi kakulangan sa kamalayan. Nakita ko ang mga tao sa paligid ko na mas kaunti ang trabaho, ngunit mas umuunlad. Sa simula, ikinagalit ko ito. Paano kumita ang isang tao ng mas malaki kaysa sa akin nang hindi nagpapakamatay sa trabaho? Doon ko nagsimulang maintindihan na mayroong isang bagay na hindi itinuro sa akin sa paaralan, isang bagay na hindi pinag-uusapan ng sinuman. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa dami ng oras na inilalaan mo, kundi tungkol sa kalidad ng iyong mental frequency. At iyan ang isa sa pinakamahirap tanggapin na katotohanan, dahil hinahamon nito ang lahat ng pinaniwalaan natin mula pa noong pagkabata. Karamihan sa mga tao ay lumaki sa pagkarinig ng magtrabaho ng husto at isang araw ay gagantimpalaan ka. Ngunit ang iisang araw na yon ay hindi kailanman dumarating. Sila ay nagtatrabaho, tumatanda, napapagod, at ang araw ng gantimpala ay nagiging isang malayong alamat, isang simpleng aliw upang makapagpatuloy sa buhay. Ang problema ay lumaki tayo sa isang kultura na nagpupuri sa pagsisikap ngunit binabaliwala ang pag-isip. Naniniwala ang mga tao na kailangan nilang magsakripisyo upang manalo, ngunit ang talagang kailangan nila ay ang ihanay ang sarili sa kanilang ninanais. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nahihirapan at ng mga gumagaling ng maayos ay nakasalalay sa antas ng kamalayan na kanilang pinagmumulan. Hindi ko ito naintindihan noon. Akala ko ang tagumpay ay parang pag-akyat sa bundok, ang kailangan mo lang ay lakas at tiyaga. Ngunit ang hindi ko napagtanto ay kahit na sa lahat ng lakas na yon, kung mali ang direksyon, mas lalo ka lamang lalayo sa tuktok. At iyan mismo ang ginagawa ng milyon-milyong tao ngayon, nagbubuhos sila ng enerhiya sa mga direksyon na hindi naglalapit sa kanila sa mga resultang kanilang ninanais. Napansin mo na ba na tila may mga taong umaakit ng mga oportunidad habang ang iba ay nagtataboy sa mga ito? Na ang ilan ay nagtatrabaho sa buong araw at nananatiling may utang, habang ang iba, na may mas kaunting pisikal na pagsisikap, ay nakakabuo ng yaman. Hindi ito swerte. Ito ay kamalayan. Ito ay vibration. Ito ay pananaw. Kapag binago mo ang iyong pag-isip tungkol sa trabaho at pera, ang pera mismo ay nagsisimulang tumugon ng naiba sa iyo. Ang tinatawag ng karamihan na malas ay, sa katotohanan, misalinya. Maaari kang magkaroon ng pinakamabuting intensyon, ngunit kung ikaw ay nagbibigay ng takot, pagkakasala, o kakapusan, iyon mismo ang iyong maakit. Kinailangan kong basagin ang ilusyong iyon. Kinailangan kong maintindihan na ang pisikal na paggawa ay maliit na bahagi lamang ng equation. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa panloob na trabaho, ang hindi nakikita ng sinuman, na nangyayari kapag binago mo ang iyong mga paniniwala, kapag sinimulan mong tingnan ang pera bilang enerhiya, hindi bilang kalaban. At ang pagbabagong ito ng pananaw ang nagpabago sa lahat ng bagay sa aking buhay. Nang huminto ako sa pagtingin sa pagsisikap bilang pasanin at nagsimulang tingnan ang kamalayan bilang kapangyarihan, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad mula sa kung saan-saan.
Hindi ako nagtatrabaho ng mas maraming oras, ngunit bawat oras ay nagbubunga ng mas marami. Para bang nagsimula ng makipagtulungan sa akin ang universo, sa halip na labanan ako. Kung pakiramdam mo ay malaki ang iyong dinugugol na pagsisikap at maliit ang iyong inaani, marahil ang problema ay hindi sa kung ano ang ginagawa mo, kundi sa kung sino ang pinaniniwalaan mong sarili mo habang ginagawa ito. Maaari mong gugulin ang buong araw sa pagtatanim ng buto sa lupang baog at hinding-hindi ka makakakita ng bunga. Ngunit kung babaguhin mo ang lupa, kung babaguhin mo ang iyong isip, lahat ay magbabago. Ang tamang trabaho, sa tamang estado, ay lumilikha ng mga resulta na hindi kailanman kayang likhain ng pagsisikap lamang. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay na pagod at pamumuhay ng may paglawak. Kinailangan kong matutunan ito sa mahirap na paraan, ngunit hindi mo na kailangan. Nagsisimula ang lahat kapag huminto ka sa paghabol sa tagumpay at nagsimulang ihanay ang sarili mo rito. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa mas maraming pagtatrabaho, ito ay sa pagiging mas higit. Eksaktong naaalala ko ang sandaling dumating sa aking mga kamay ang aklat na yon. Nasa Toronto Fire Department ako, nababalutan ng uling at pagod, nang bigyan ako ng isang lalaking nagngangalang Ray Stanford ng kopya ng Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Sa sandaling yon, aminin ko, nagduda ako. Tiningnan ko ang pabalat at naisip, paano mababago ng isang aklat ang aking kalagayang pinansyal? Paano babaguhin ng simpleng mga salita ang isang tao na walang pinag-aralan, walang pag-asa? At may sahod na halos hindi makasapat sa mga bayarin sa buwan. Tila imposible. Ngunit may kakaiba sa taong iyon. Nagsalita siya ng may malalim na paniniwala na, sa loob ng maikling sandali, pinaparamdam nito sa akin na marahil ay mali ako sa simula pa lang. At ang kislap ng pagduda na yon sa aking sariling paniniwala ang simula ng aking paglaya. Nagsimula akong magbasa ng aklat sa gabi pagkatapos ng trabaho. Bawat pahina ay tila humahamon sa akin. Sinabi ni Hill na ang isip ng tao ay may kakayahang lumikha ng yaman, na ang pag-isip ay isang malikhaing puwersa, at ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagkakataon, kundi sa isang panloob na desisyon. Sa simula, inis na inis ako sa mga ideyang ito. Naisip ko, paano maniniwala ang sinuman na ang positibong pag-isip ay makakapagbigay ng pagkain sa hapagkainan? Ngunit habang mas nagbabasa ako, mas napagtanto ko na ang galit na aking naramdaman ay nagmumula sa takot, ang takot na harapin ang katotohanan na ako mismo ang lumikha ng limitadong buhay na aking kinabibilangan. Mas madaling sisihin ang gobyerno, ang swerte, o ang iba, kaysa aminin na ako ang may pananagutan. Ito ay isang suntok sa tiyan, at sa parehong oras, isang paghahayag. Mula noon, may nagsimulang magbago sa loob ko. Hindi ko lang binasa ang aklat, pinag-aralan ko ito. Dala-dala ko ito sa lahat ng dako, binibigyan ng highlight ang mga talata, nagsusulat sa mga margin. Para bang bawat pangungusap ay isang bagong piraso ng puzzle na sa wakas ay nagsisimula kong maintindihan. At saka ko napagtanto ang isang bagay na magbabago ng tuluyan sa aking landas. Ang problema ay hindi kailanman kakulangan ng oportunidad, kundi ang aking kawalan ng kakayahang kilalanin ang mga ito. Bulag ako, nakakulong sa isang paraan ng pag-iisip na minana mula sa mga henerasyon na naniniwala na ang yaman ay pribilehiyo lamang ng ilan. Ipinakita sa akin ni Hill na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa isang ideya at isang hindi natitinag na paniniwala. Di nagtagal, natuklasan ko ang mga gawa ni Earl Nightingale. Ang kanyang mga recording ay naging aking pang-araw-araw na soundtrack. Nakikinig ako sa mga ito sa kotse, sa banyo, bago matulog. Ang mga salitang, ikaw ay nagiging kung ano ang pinakamadalas mong iniisip, ay umalingaw-ngaw sa aking isipan hanggang sa maging bahagi na ito ng aking sarili. Sa puntong ito ko nagsimulang matuklasan ang kapangyarihan ng pag-uulit. Bawat oras na naririnig ko ang mga pariralang iyon, mas lumalaya ang aking isip. Ang mga lumang paniniwala, ang mga nagsasabing limitado ako, na ang tagumpay ay hindi para sa akin, ay unti-unting nagsimulang maglaho. At habang mas luminaw ang aking isip, mas nagbago ang mundo sa paligid ko. Nagsimulang mangyari ang mga bagay-bagay. Ang mga ideya ay lumitaw mula sa kawalan. Ang mga taong makakatulong sa akin ay nagpakita ng hindi inaasahan. Para bang ang universo ay naghihintay lang sa akin na baguhin ang aking frequency upang tumugon. Ang dating akala kong swerte ay nagsimulang paulit-ulit na mangyari ng napakaraming beses, kaya napagtanto kong hindi ito nagkataon lamang, ito ay batas. Ito ang batas ng atraksyon na gumagana ng kasing tumpak ng grabidad.
Sa maikling panahon, umalis ako sa fire department at nagtayo ng sarili kong negosyo sa paglilinis. Wala akong diploma, walang karanasan sa administrasyon. Ngunit ngayon ay mayroon akong bagong paniniwala, kaya ko. Karapat-dapat ako. At ang panloob na katiyakang iyon ang tanging kailangan ko. Sa loob ng wala pang isang taon, kumita ang aking kumpanya ng higit sa $100,000. At ang pinaka nakakagulat ay hindi ako nagtatrabaho ng mas maraming oras. Sa kabaligtaran, nagtrabaho ako ng may mas maraming layunin, ng may mas maraming direksyon. Pareho lang ang pagsisikap, ngunit ang resulta ay ganap na naiba dahil binago ko ang pinagmulan ng lahat, ang aking isip. Ito ang aking paggising. Ang sandaling na intindihan ko na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Hindi ang iyong trabaho, ang iyong diploma, ang iyong amo, o ang ekonomiya ang nagtatakda ng iyong kapalaran. Ito ay ang pinaniniwalaan mong posible para sa iyong sarili. Ang aklat na yon, na akala ko ay naging pundasyon ng lahat ng itinuturo ko hanggang ngayon. Hindi ito nagbigay sa akin ng mga magic formula, nagbigay ito sa akin ng isang bagay na mas makapangyarihan, ang kamalayan na ako ang lumikha ng aking realidad. At iyan ang parehong kamalayan na maaaring magpabago sa iyong buhay. Dahil kapag nagising ka sa kapangyarihang ito, wala nang atrasan. Nagsisimula kang tingnan ang mundo sa pamamagitan ng ibang mga mata, at ang dating tila imposible ay nagiging hindi maiiwasan. Ang pera ay enerhiya. Hindi ko ito agad naintindihan. Sa malaking bahagi ng aking buhay, itinuring ko ang pera bilang isang bagay na pisikal, limitado, mahirap makuha, at madaling mawala. Ngunit nang nagsimula akong pag-aralan ang isip ng tao at ang mga universal na batas, napagtanto ko ang isang bagay na ganap na nagpabago sa aking pananaw sa kasaganaan. Ang pera ay hindi lamang isang papel, isang barya, o isang numero sa bank account. Ito ay direktang extension ng ating mental at emosyonal na estado. Dumadaloy ito o nababarahan ay ayon sa ating nararamdaman. At dahil nga hindi ko naintindihan ang katotohanan ito, sa loob ng napakaraming taon, nanatili akong nakulong sa kakapusan, kahit na ibinibigay ko ang aking buong pagsisikap. Sinasabi ng mga tao, hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Ngunit, pansinin, ito mismo ang mga taong gumugugol ng kanilang buong buhay sa pag-aalala tungkol dito, nakikipagtalo dahil dito, nagtatrabaho para dito, at nagkakasakit pa nga dahil dito. Walang neutralidad doon, may kontradiksyon. Mahalaga ang pera, at ang pagtanggi dito ay pagtanggi sa realidad mismo. Hindi ang pera mismo ang dahilan kung bakit ito tila isang kontrabida, kundi ang takot at pagkakasala na iniugnay ng mga tao rito. At ang nakapagtataka ay ang mga emosyong ito ang lumilikha ng kabaligtarang epekto sa kung ano ang ninanais. Kung mas matindi ang takot na nararamdaman, mas lalo itong hindi dumadaloy. Kung mas malaki ang pagkakasala na dinadala, mas lalong lumilikha ang buhay ng mga sitwasyon upang patunayan ito. Ang lahat sa universo ay nagba-vibrate sa isang partikular na frequency. At hindi na iba ang pera. Nagba-vibrate ito sa frequency ng pagtitiwala, kalayaan, at kasaganaan. Ngunit karamihan sa mga tao ay gumagana sa kabaligtarang frequency, ang sa pag-aalala, pag-aalinlangan, at pagtutol. Nais nila ang kasaganaan, ngunit nakakaramdam sila ng pagkabalisa sa pag-iisip pa lamang ng paghawak ng pera. Gusto nilang makaakit ng yaman, ngunit ang kanilang vibration ay kakulangan. At ang universo, na isang perpektong tagatanggap, ay tumutugon lamang sa frequency na ibinubuga, hindi sa mga salitang sinasabi. Nagsimula kong mapansin ito sa aking karanasan. Kapag nagrereklamo ako tungkol sa mga bayarin, mas marami pang bayarin ang lumilitaw. Nang nagpasalamat ako sa kakaunti kong hawak, may mga bagong pinagkukuhanan ng kita na lumabas. Para bang laging sinasabi ng universo, bibigyan kita ng mas marami sa kung ano ang pinagtutuunan mo ng iyong enerhiya. At, maniwala ka sa akin, ganoon nga ang takbo ng mga bagay. Ang problema ay sinanay tayo na mag-isip ng kabaligtaran. Tinuruan tayo na maniwala na ang pera ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pagsisikap, at hindi kailanman sa pamamagitan ng enerhiya. Ngunit walang saysay ang pisikal na pagsisikap kapag hindi akma ang iyong kalagayan ng isip. Naaalala ko ang isang yugto noong sinisimulan ko ang aking negosyo sa paglilinis. May mga araw na hindi tumutunog ang telepono at napapalibutan ako ng takot sa pagkabigo. Tinititigan ko ang kawalan at iniisip walang maghahar sa akin. At sa di maiiwasang paraan, nanatili ang kawalan.
Hanggang isang araw, pagod na akong makita ang aking sarili na inuulit ang parehong pattern, nagpasya akong gawin ang mga bagay ng iba. Sa halip na magreklamo, umupo ako at nagsimulang isipin ang mga kliyente na tumatawag sa akin, ang mga kontrata na naisasara, ang tunog ng telepono na walang tigil sa pagtunog. Taos puso kong naramdaman ang emosyon ng isang taong umuunlad. Kinaumagahan, dumating ang 2 tawag. At sa pagtatapos ng linggong iyon, hindi na tumigil sa pagtunog ang telepono. Hindi ko binago ang presyo at hindi rin ako naglunsad ng malaking kampanya. Ang binago ko ay ang aking vibration. Sa sandaling iyon ko naunawaan na ang pera ay parang salamin. Ito ay sumasalamin ng eksakto sa imahe na mayroon ka tungkol dito. Kung nakikita mo itong marumi, ito ay lumalayo. Kung nakikita mo itong dalisay at kapaki-pakinabang, ito ay lumalapit. Hindi ito gumagalaw dahil sa pagiging karapat-dapat, kundi dahil sa pagkakahanay. Kaya may mga mabubuting tao na nagpapakahirap sa buhay at mga sakim na tila madali lamang makaakit ng yaman. Hindi hinuhusgahan ng universo ang mga intensyon, tumutugon ito sa nanginibabaw na vibration. Kinukumpirma ito ng modernong agham. Ipinapakita ng pananaliksik sa neuroscience na ang mga emosyon, tulad ng pasasalamat at sigasig ay nagpapagana sa mga bahagi ng utak na may kaugnayan sa pagkamalikhain at paglutas ng problema. Ibig sabihin nito, kapag nasa positibong emosyonal na kalagayan ka, mas maganda kang mag-isip, mas mahusay kang magpasya, at mas mainam na resulta ang iyong naakit. At naangkop din ito sa pera sa parehong paraan. Kapag nagba-vibrate ka ng takot, pumapasok ang iyong utak sa defense mode at hinaharangan ang mga pagkakataon. Ngunit kapag nagba-vibrate ka ng kumpiyansa, lumalawak ito at nagsisimulang makakita ng mga landas na dati ay hindi nakikita. Natutunan ko sa praktika na ang pera ay mensahero lamang, inilalabas nito kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili. Kung naniniwala ka na kaunti lang ang karapat-dapat sa iyo, iyon ang idudulot nito. Kung naniniwala ka na hindi mo kayang humawak ng malalaking halaga, mananatili ito sa malayo. Ngunit kapag sinimulan mong tingnan ang iyong sarili bilang karapat-dapat, may kakayahan, at handang tumanggap, lumilitaw ito sa mga paraan na lumalabag sa lohika. Nakita ko itong nangyari ng daan-daang beses sa aking sarili, at sa libo-libong tao na nag-apply ng parehong prinsipyo. Ang pera ay enerhiya, at ang enerhiya ay kailangang dumaloy. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay hindi ang magtrabaho ng mas mahirap, kundi ang pakawalan ang panloob na pagtutol. Tigilan ang pagmumura dito. Tigilan ang pagsasabing wala akong pera. Palitan ito ng ako ay nagiging masagana. Dahil ang bawat salitang binibigkas ng may emosyon ay isang binhi na itinanim sa vibrational field. At kung patuloy kang magtatanim ng kakulangan, huwag kang umasa na aanin ng kasaganaan. Simulan mong tingnan ang pera ng may pasasalamat kahit na ito ay kakaunti. Tingnan ang bawat sentimo bilang isang kakampi, bilang isang buhay na puwersa na tumutugon sa iyong kamalayan. Kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo rito, nagbabago ang paraan ng pagtugon nito sa iyo. Ang sikreto ay hindi sa paghabol sa pera, kundi sa pagiging isang tao na kusang loob itong dumarating. Dahil ang pera ay hindi inaakit, ito ay pinahihintulutan. At kapag sinimulan mong pahintulutan ito, dumadaloy ito. Nang umalis ako sa departamento ng bombero at nagpasya na magsimula ng sarili kong negosyo sa paglilinis, marami ang nag-akala na nababaliw na ako. Wala akong kapital, walang karanasan sa pamamahala, at wala man lang estrukturadong plano. Ang tanging mayroon ako ay isang ideya at isang bagong paniniwala na kaya kong baguhin ang aking buhay kung babaguhin ko ang paraan ng aking pag-isip. Naaalala ko ang pagkuha ng isang balde, isang basahan, at isang lumang hiniram na floor buffer at pagpunta sa bawat pinto upang mag-alok ng aking serbisyo. Nakita ng mga tao ang isang ordinaryong lalaki, ngunit sa loob ko, mayroong kahanga-hangang bagay na nagising, nagkaroon ako ng bagong kamalayan tungkol sa pera at sa aking sarili. Sa simula, nandoon pa rin ang takot. Samantala, ang kawalan ng katiyakan ay sumasama sa akin sa bawat hakbang. Ngunit mayroon ding apoy na hindi ko pa nadama noon, pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang nagtulak sa akin pasulong ng sinasabi ng lohika na dapat na akong sumuko. Sa unang taon na yon, sa aking pagkagulat, kumita ako ng mahigit $100,000. Hindi ito swerte. Hindi ito pagkakataon. Ito ay direktang resulta ng panloob na pagbabago. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko na ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng imaheng dala natin sa loob.
Dati, nakikita ko ang aking sarili bilang isang limitadong tao, walang pinag-aralan, nakatakdang magtrabaho hanggang sa dulo ng aking buhay para lamang mabuhay. At ang imaheng iyon ay lumikha ng isang realidad na tugma rito. Ngunit nang sinimulan kong tingnan ang aking sarili bilang isang taong may kakayahan, masagana, at karapat-dapat, nagsimulang tumugon ng iba ang universo. Lumitaw ang mga kliyente nang hindi ko na kailangang hanapin, may mga bagong pagkakataon na lumabas kung saan dati ay puro balakid lamang. Doon ko naunawaan, ang pera ay salamin ng ating pagkakakilanlan. Hindi mo inaakit ang gusto mo, inaakit mo kung ano ka. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang baguhin ang kanilang sitwasyon, ngunit nananatili sa parehong mental na imahe. Gusto nila ng bagong resulta na may lumang pagkakakilanlan. Gusto nila ng yaman na may kakulangan sa pag-isip. At iyon ay impossible. Doon ko naunawaan na ang tunay kong trabaho ay hindi ang paglilinis ng sahig, ito ay ang muling pagbuo ng aking self-image. Nagsimula akong mag-visualize kung sino ang gusto kong maging, hindi lang kung ano ang gusto kong magkaroon. Nakita ko ang aking sarili na may kumpiyansa, nakasuot ng maayos, nakikipag-usap sa mga negosyante, namumuno ng mga grupo, nabubuhay ng may kalayaan. Sa simula, tila ito isang pantasya. Ngunit habang inuulit ko ang imaheng ito araw-araw, nagsimula itong maging natural. At kapag may isang bagay na nagiging natural sa loob mo, kailangang umayon dito ang mundo. Minsan, nasa London ako, nanunuluyan sa isang marangyang hotel para sa isang lecture na personal kong ibinigay. Pumasok ako sa banyo, tumingin sa salamin at saglit akong natigilan. Ang refleksyon na iyon ay hindi na ang nawawalang binata na huminto sa pag-aaral sa ika-8 grado. Ito ay ang isang lalaki na muling binuo ang kanyang buhay batay sa pananampalataya sa isang ideya. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang tagumpay ay hindi resulta ng kung ano ang ating nakakamit, kundi ng kung ano ang nagiging tayo sa proseso. Ito ang kwento na walang nagsasabi, ang panlabas na pagbabago ay palaging bunga ng panloob na pagbabago. Tinitingnan ng mga tao ang mga resulta at iniisip na swerte lang siya o nasa tamang lugar siya sa tamang oras. Ngunit ang totoo, nagsimula lamang akong mapunta sa tamang lugar nang binago ko ang uri ng taong ako. Ang buhay ay hindi bumubuti sa pamamagitan ng pagkakataon, bumubuti ito sa pamamagitan ng pagbabago sa kamalayan. Kailangan kong maunawaan na ang self-perception ang pundasyon ng lahat ng kasaganaan. Kapag taos-puso kang naniniwala na karapat-dapat ka sa kasaganaan, walang pagtutol na makakapigil sa'yo. Hindi tumutugon ang universo sa pisikal na puwersa, tumutugon ito sa emosyonal na vibration. At ang vibration na ito ay tinutukoy ng kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili. Kung sa loob mo ay may pagkakasala, takot, o pag-aalinlangan, ito ang magiging nangingibabaw na puwersa na humuhubog sa iyong realidad. Ngunit kung nililinang mo ang pasasalamat, kumpiyansa, at pagiging karapat-dapat, makikita mo ang mga pintuan na bumubukas na hindi man lang tila umiral noon. Ang buhay ay isang salamin. Hindi ito nagbibigay ng kung ano ang hinihingi mo, nagbibigay ito ng kung ano ang iyong isinasalamin. At nang naunawaan ko ito, tumigil ako sa pakikipaglaban sa mundo at nagsimulang magtrabaho pabor sa akin. Dahil simple lang ang katotohanan, ang tagumpay ay hindi kailanman nagsisimula sa iyong trabaho, nagsisimula ito sa iyong isip. At ang mundo, sa di maiiwasang paraan, ay umuyuko sa harap ng mga taong nakikita ang kanilang sarili bilang mga nagwawagi bago pa man dumating ang tagumpay. Ang totoo, hinding-hindi mo malalampasan ang imaheng mayroon ka sa iyong sarili. At marahil ito ang isa sa pinakatahimik at pinakamakapangyarihang batas ng universo. Ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili sa loob ay nagtatakda ng bawat limitasyon sa iyong buhay, kung gaano ka kalaki kumita, kung gaano ka magmahal, kung gaano ka mangarap, at maging kung gaano karaming kaligayahan ang pinahihintulutan mo para sa iyong sarili. Maaaring tila pagmamalabis, ngunit obserbahan, kung sa loob mo ay may paniniwala na ikaw ay hindi karapat-dapat, ang buong mundo ay kikilos na parang ang paniniwalang iyon ay isang utos. Pakikitunguhan ka ng mga tao ayon sa halaga na pinaniniwalaan mong mayroon ka. At gaano man karami ang iyong pag-aaral, pagsusumikap o pagpaplano, kung maliit ang iyong self-image, palaging magiging maliit ang iyong mga resulta. Sa mahabang panahon, hindi ko ito naunawaan. Akala ko, ang problema ay kakulangan ng mga pagkakataon, pera o pagkilala. Ngunit, sa katunayan, ang balakid ay nasa salamin. Nakita ko ang aking sarili bilang isang ordinaryo, limitadong tao, isang taong kailangang makontento sa kakaunti. At, nang hindi ko namamalayan, nabuhay ako ayon sa imaheng iyon.
Ang aking mga iniisip, aking mga kilos, at aking mga desisyon ay lahat nasasala sa pamamagitan ng pinaghihigpitang pananaw na ito sa aking sarili. Tanging nang sinimulan kong baguhin ang pananaw na ito, nagsimulang magbago ang lahat. Ang pagbabago ay hindi nagmula sa labas, nagmula ito sa loob, unti-unti, hanggang sa yumukod ang mundo sa bagong pagkakakilanlan na aking nilikha. Naaalala ko ang isang sandali na nagmarka ng pagbabagong ito. Nasa London ako, sa isang 5 bituing hotel, at malapit nang magsalita sa daan-daang tao. Pumasok ako sa banyo, tumingin sa salamin, at sa loob ng ilang segundo, tumayo ako ng tahimik. Hindi ang mamahaling damit o ang relo sa aking pulso ang umagaw sa aking pansin, kundi ang tingin. Ang lalaking nakatingin pabalik sa akin, ay hindi na ang kapareho ng umalis sa paaralan sa gulang na 16, punong-puno ng pag-aalinlangan at utang. Nakita ko ang kumpiyansa, kalinawan, at layunin. At sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka nagiging. Ang problema ay sinusubukan ng karamihan na baguhin ang kanilang buhay nang hindi binabago ang kanilang pagtingin sa sarili. Gusto nila ng bagong resulta gamit ang parehong pagkakakilanlan. Gusto nilang kumita ng mas maraming dolyar, ngunit tinitingnan pa rin nila ang kanilang sarili bilang hindi marunong sa pera. Gusto nila ng isang malusog na relasyon, ngunit itinuturing pa rin ang kanilang sarili bilang mahirap mahalin. Gusto nilang magsimula ng negosyo, ngunit patuloy nilang sinasabi sa kanilang sarili, hindi ako ganoong uri ng tao. At iyan ay parang pagmamaneho ng bagong sasakyan gamit ang lumang makina, maaari mong linisin ang panlabas, ngunit hindi ito aandar. Ang pagtingin sa sarili ay ang hindi nakikitang salaan na nagtatakda kung ano ang iyong tatanggapin o tatanggihan. At ito ay nahuhubog mula pa sa murang edad ng mga boses na iyong narinig, ng mga pagkakamali na iyong nagawa, ng mga karanasang iyong pinagdaanan. Ang bawat hindi ka kaya, hindi iyan para sa atin, o palagi mong sinisira ang lahat, ay nagiging mga ladrilyo na bumubuo ng isang kulungan sa isip kung saan ilan lang ang nakakatakas. Ang kulungang ito ay walang rehas, ngunit totoo. At hanggat patuloy mong tinitingnan ang iyong sarili sa pamamagitan ng lente ng nakaraan, patuloy mong nililikha ang parehong mga sitwasyon. Kaya naman sinimulan kong gawin ang isang simple, ngunit napakalalim na ehersisyo na nagpapabago. Araw-araw, bago matulog at pagkagising, ipipikit ko ang aking mga mata at titingnan ang sarili bilang ang taong gusto kong maging. Hindi bilang ako noon, kundi bilang ang pinili kong maging. Nakita ko ang sarili kong nagsasalita sa maraming tao sa entablado, naglalakbay sa buong mundo, tinutulungan ang milyon-milyong tao na baguhin ang kanilang buhay. Naramdaman ko ang pagmamalaki, seguridad, at pasasalamat na parang totoo na ito. Sa simula, tila pilit at katawa-tawa pa nga. Ngunit, sa paglipas ng panahon, naging natural ang imaheng iyon. At kapag tinanggap ng isip ang isang bagay bilang natural, ginagawa nito ang lahat upang maging totoo ito. Ito mismo ang paraan kung paano nangyayari ang pagbabago mula sa loob palabas. Hindi pinaghihiwalay ng isip na walang malay ang kung ano ang totoo at kung ano ang imahinasyon. Ito ay simpleng nagtatala ng kung ano ang inuulit na may damdamin. At ganoon ko isinulat muli ang aking kwento, sa pamamagitan ng pag-ulit araw-araw ng imahe ng taong gusto kong maging, hanggang sa naglaho ang luma, limitado, at walang kumpiyansang si Bob. Kinukumpirma ito ng agham ngayon. Ipinapakita ng pananaliksik sa neuroplasticity na ang utak ay muling nag-aayos ng sarili nito ayon sa mga iniisip at imahe na patuloy mong hawak. Sa ibang salita, hindi nakatatakda ang iyong pagkakakilanlan, ito ay nahuhubog, at ang hulmahan ay nasa iyong mga kamay. Ngunit may mahalagang detalye, kapag nagsimula kang magbago, lalaban ang lumang imahe upang bumalik. Aalalahanin nito sa iyo ang iyong mga kabiguan, bubuhayin ang iyong pagkakasala, at susubukan kang kumbinsihin na masyado kang malaki mangarap. At sa sandaling iyon, kailangan mong maging mas matatag kaysa sa boses na nagmumula sa loob. Dahil ang boses na iyon ay hindi ikaw, ito ay ang anino lamang ng nakaraan na sumusubok makaligtas. Nang maintindihan ko ito, tumigil ako sa pagsira sa aking sarili. Tumigil ako sa paghingi ng pahintulot sa mundo upang maging kung sino ang gusto kong maging. Tumigil ako sa paghihintay na maniwala ang iba sa akin bago ako maniwala sa aking sarili. Kailangan mong maunawaan na hindi ko kumpirmahin ng mundo ang iyong bagong bersyon bago mo ito isabuhay. Ang pagtanggap ay dumarating pagkatapos, hindi kailanman bago. Una, maniniwala ka, pagkatapos ay kukumpirmahin ng universo. At kapag nangyari iyon,
kapag ang iyong panloob na imahe ay nagbago ng hindi na mababago, mayroong pambihirang nangyayari, lahat ng nasa paligid mo ay nagsisimulang umayon. Iba ang pakikitungo ng mga tao sa iyo, lumilitaw ang mga pagkakataon, at maging ang pera ay nagsisimulang dumaloy ng mas natural. Dahil ang buhay, sa kaibuturan nito, ay isang salamin, palagi nitong sinasalamin kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. Kaya, kung mayroong bahagi ng iyong buhay na hindi gumagana, huwag tumingin sa labas, tumingin sa loob. Tanungin ang sarili, sino ako? Dahil ang sagot sa anumang balakid, sa anumang limitasyon, ay nasa imahe na hawak mo sa iyong sarili. At ang araw na magkaroon ka ng lakas ng loob na makita ang iyong sarili bilang karapat-dapat, may kakayahan, at sagana ay ang araw na magsisimulang kumilos ang universo na parang totoo iyon, dahil, sa wakas, magiging totoo nga. Kung nakarating ka na sa puntong ito ay dahil mayroon nang nagsisimulang magbago sa loob mo. At iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto kong huminto ka sandali at magmuni-muni, ilang beses ka nang nagsimula ng isang bagay ngunit sumuko sa kalagitnaan. Ilang beses mo nang naramdaman na malapit ka nang gumawa ng isang malaking hakbang, ngunit may humadlang sa'yo. Marahil takot. Marahil pag-aalinlangan. Marahil ang panloob na boses na nagsasabing, hindi ito para sa akin. Ngunit ngayon, gusto kitang hamunin na sirain ang siklong iyon. Dahil kung pinapanood mo ito, senyales iyan na handa ka na para sa isang bagong antas ng kamalayan. Kaya, bago ka magpatuloy, mag-subscribe at i-click ang like. Hindi lang iyan isang pindutan, ito ay isang pangako sa iyong sarili, isang simbolo na handa kang lumampas sa mga paniniwalang bumihag sa iyo hanggang ngayon. Nang simulang pag-aralan ko ang mga batas ng tagumpay, naintindihan ko na ang unang hakbang sa pagbabago ng iyong buhay ay ang magpasya na italaga ang sarili sa pagbabagong iyon. Karamihan sa mga tao ay gustong umunlad, ngunit hindi sila handang bayaran ang halaga ng pagiging tuloy-tuloy. Gusto nila ng agarang resulta, ngunit hindi nila naintindihan na ang pagbabago ay isang proseso ng pag-uulit, pagtutok, at pananampalataya. Ako mismo ay inabot ng maraming taon upang maunawaan na ang paglago ay hindi nangyayari ng sabog-sabog, ito ay nangyayari ng tahimik, sa maliliit na pang-araw-araw na aksyon na walang nakakakita. Ito ay kapag patuloy kang nagbabasa kahit pagod ka. Kapag patuloy kang naniniwala kahit walang nakikitang resulta. Kapag nagtatanim ka kahit hindi mo alam kung kailan darating ang anihan. Ang sikreto ay nasa pagpapatuloy kahit tila walang nangyayari. Ang isip ng tao ay parang isang mayabong na bukirin, kung ano ang itanim mo rito ay lumalago. Ngunit kung pababayaan mo ang bukirin bago pa man tumubo, hinding-hindi mo makikita ang bunga. Ilang makinang na ideya ang namatay dahil may sumuko ng masyadong maaga. Ilang pangarap ang inilibing dahil dinaig ng pagkainip ang pananampataya. Nakita ko itong nangyari ng hindi mabilang na beses, at marami sa mga taong iyon ay isang hakbang na lamang mula sa kanilang tagumpay. Nang magpasya akong umalis sa departamento ng bombero at sundin ang sarili kong landas, ang takot ay palaging naroon. Wala akong anumang garantiya. Walang anumang pansuporta. Ngunit mayroon akong isang desisyon, ang hindi bumalik. At ang desisyong iyon ang nagpabago sa lahat. Araw-araw, kahit hindi ko alam kung paano, ginawa ko ang aking makakaya gamit ang kung ano ang mayroon ako. At ang pang-araw-araw na pangako, hindi talento, ang nagdala sa akin sa kung nasaan ako ngayon. Ginagantimpalaan ng buhay ang mga nangangako, hindi lamang ang mga nangangarap. At kung gusto mong baguhin ang iyong mga resulta, kailangan mong patunayan sa iyong sarili na kaya mong tuparin ang iyong salita. Madaling mangako na magbabago ka. Mahirap panindigan ang pangakong iyon kapag walang nakatingin. Ngunit sa sandaling iyon, nagsisimulang subukin ng universo ang iyong vibrasyon. Nagtatanong ito, gusto mo ba talaga ito, o panandali ang sigasig lang? At ang iyong tahimik na tugon sa iyong mga aksyon, hindi sa iyong mga salita, ang nagtatakda kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya naman, bawat maliit na kilos ng desisyon ay mahalaga. Kapag nag-subscribe ka, kapag nag-click ka ng nilike, kapag pinili mong patuloy na manood hanggang sa huli, pinagtitibay mo ang isang makapangyarihang bagay, handa akong baguhin ang aking frequency. At naririnig iyan ng universo. Tumutugon ito. Nagsisimula itong ihanay ang mga tao, ideya, at pagkakataon sa iyong direksyon. Ngunit lahat ay nagsisimula sa sandaling iyon ng kamalayan. Sa kilos na iyon ng pangako. Dahil ang pagbabago ay hindi nangyayari kapag naintindihan mo ang isang ideya, nangyayari ito kapag isinasabuhay mo ang ideyang iyon.
At ang simpleng katotohanan na narito ka pa rin, nakikinig hanggang sa puntong ito, ay nangangahulugang nagsimula ka ng mag-iba ng vibration. Kaya, huminga ka ng malalim, mag-focus, at manatili sa akin. Ang susunod ay maaaring lubos na magpabago sa kung paano mo naiintindihan ang posible para sa iyo. Ang paradigma ay parang isang hindi nakikitang sistema na kumokontrol sa bawat aspeto ng ating buhay. Ito ay nabubuo ng mga paniniwala, gawi, at pamamaraan na malalim na nakaugat sa walang malay na isip, na nagtatakda kung paano tayo mag-isip, magdamdam, at kumilos, kadalasan nang hindi natin nalalaman. Ito ang dahilan kung bakit, maraming beses, ginugusto mo ang isang bagay ng buong puso, isang bagong trabaho, mas maraming dolyar, isang mas mabuting relasyon, ngunit bumabalik ka sa eksaktong parehong punto. Hindi ito kakulangan sa pagsisikap, ito ang lumang paradigma na nagpapanatili sa iyo sa loob ng sona na itinuturing nitong ligtas. At para sa walang malay na isip, maaaring kasama sa kaligtasang ito ang kakulangan, limitasyon, o kabiguan. Mas pinipili nito ang kilalang sakit kaysa sa hindi kilalang maaaring magpalaya. Nang mapagtanto ko ito, naging malinaw ang lahat. Nakita ko ang mga taong nagsimulang umunlad at pagkatapos, bigla, bumalik sa pagtigil. Nakita ko ang iba na pumayat at, makalipas ang maikling panahon, bumalik ang lahat ng timbang. Hindi ito malas, ito ay ang paradigma na muling nagpapatibay ng sarili. Naranasan ko rin ito. Matapos lumaki ng husto ang aking kita, may bahagi ng aking sarili ang nagtaka, karapat-dapat ba talaga ako sa lahat ng ito? At ang simpleng pag-aalinlangan na iyon ay halos nagpawalang saysay sa lahat ng aking narating. Inabot ako ng 9.5 taon upang maunawaan na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa panlabas na mundo, kundi sa loob ng paradigma. Ito ay parang pagpapalit ng operating system ng isang computer. Maaari kang mag-install ng mga bagong programa, ngunit kung ang sistema ay mananatiling pareho, patuloy nitong lilimitahan ang performance. Ang walang malay na isip ay hindi nagdadahilan, ito ay nag-uulit. At dahil dito, ang pag-uulit ang susi. Hindi ko naintindihan kung bakit naramdaman ko ang halos obsesibong pangangailangan na pakinggan ang parehong mga recording, basahin ang parehong mga libro araw-araw, hanggang sa napagtanto ko. Ito ay ang proseso ng pagbabago ng programa ng isip ang nangyayari. Sa bawat pag-uulit, humina ang isang lumang paniniwala, at nagsimulang lumalim ang isang bago. Ito ay parang paghuhukay sa matigas na lupa ng aking isip at pagtatanim ng mga bagong binhi ng kasaganaan. At habang mas ginagawa ko ito ng may damdamin at paniniwala, mas nagsimulang mahubog ang bagong imaheng ito ng aking sarili. Ang isip na may malay ay natututo sa pamamagitan ng lohika, ngunit ang isip na walang malay ay natututo sa pamamagitan ng damdamin at pag-uulit. Maaari mong intindihin ng lohikal ang lahat tungkol sa kasaganaan, at kumilos pa rin bilang isang mahirap. Dahil ang kumokontrol sa iyong mga aksyon ay hindi ang isip na nakakaunawa, ito ay ang isip na nagsasagawa. At ang isip na ito na nagsasagawa ay gumagana ng otomatiko, hinihimok ng mga paradigma. Sa makatuwid, ang pagbabago ng iyong buhay ay hindi isang bagay ng paghahangad, kundi ng pagbabago sa iyong sarili sa loob. Ang tunay na revolusyon ay nangyayari kapag binago mo ang programang gumagabay sa iyong pang-araw-araw na pagpili. Gumawa ako ng simpleng sistema para sa aking sarili at sa aking mga estudyante, mga 10 araw na yugto ng pag-aaral at pagsasanay. Sa panahong ito, inulit namin ang parehong aralin ng may damdamin at konsentrasyon hanggang sa naging likas na bahagi ito ng aming pag-isip. At lagi itong gumagana. Ipinaliliwanag ng modernong agham kung bakit. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang emosyonal na pag-uulit ay lumilikha ng mga bagong neural pathway, at sa paglipas ng panahon, ang mga pathway na ito ay nagiging bagong otomatikong pattern ng utak. Humihinto ka sa ipagsubok na magbago at nagsisimulang kumilos ng natural bilang ibang tao. Naaalala ko ang isang lalaki na lumapit sa akin sa isa sa aking mga seminar. Umiiyak siya, sinasabing pagod na siyang mamuhay na may pakiramdam ng halos magbago ng karera, halos yumaman, halos maging masaya. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi, hindi ka nabigo. Ang nabibigo ay ang programang itinuro sa iyo. At hindi ikaw yon. Nagpasya ang lalaking ito na i-reprogram ang kanyang sarili. Ngayon, nagmamay-ari siya ng isang kumpanyang milyonaryo. Hindi ito swerte, ito ay sinasadya at paulit-ulit na pagsasanay. Pinalitan niya ang lumang pamantayan ng bago. At iyan ang kailangan mong maunawaan, walang mali sa'yo. Ang problema ay nasa programang dinadala mo.
Ang isang paradigma ay isa lamang script at bawat script ay maaaring muling isulat. Ngunit nangangailangan ito ng pagiging pare-pareho. Kailangan mong maramdaman ang bagong realidad bago mo ito isabuhay, maniwala bago mo makita, at magpatuloy kapag sinubukan kang hilahin pabalik ng lumang pattern. Maaaring tumagal ang proseso, ngunit hindi maiiwasan na ito ay gagana. Dahil ang isip ay isang perpektong makina, palagi itong tumutugon sa kung ano ang inuulit ng may damdamin. At kapag ang bagong paradigma ay naitanim na, nagbabago ang buhay ng kusa, halos walang kahirap-hirap, dahil ang labas ng mundo ay walang pagpipilian, ito ay sumasalamin lamang sa kung ano ang iyong naging. Sa paglipas ng panahon, nalaman ko na ang pag-uulit ang tulay sa pagitan ng kaalaman at pagbabago. Karamihan sa mga tao ay nauunawaan sa isip kung ano ang kailangan nilang baguhin, ngunit nananatiling nakakulong sa lumang ugali, dahil ang namamayani sa kanilang mga aksyon ay hindi pangangatwiran, ito ay emosyonal na pagkakondisyon. At iyan ang dahilan kung bakit, sa loob ng maraming taon, pinakinggan ko ang parehong recording ni Earl Nightingale. Bawat nag-iisang araw, nang walang palya. Sa kotse, sa eroplano, sa hotel. Ang boses na yon ay parang patuloy na pag-ayon ng aking panloob na panginginig ng damdamin. Habang ang mundo sa paligid ko ay nawawala sa pag-aalala at kaguluhan, nanatili akong nakasentro sa ibang dalas. At habang mas nananatili ako sa pagkakahanay na yon, mas nagsimulang dumaloy ang mga bagay. Dumating ang mga sagot, lumitaw ang mga ideya, at nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad na hindi ko lamang nakita noon. Ang kakaiba ay hindi ako mas nagtatrabaho. Walang anumang pambihira sa aking routine, maliban sa aking disiplina sa pagpapanatili ng aking isip na nakahanay. Ang mataas na panginginig ng damdamin na ito ang nagbago ng lahat. Ipinaliliwanag ng quantum physics na ang lahat sa universo ay nagba-vibrate, kasama na ang ating mga iniisip. At kinukumpirma ng neuroscience, ang patuloy na positibong emosyon ay nagpapataas ng pagiging produktibo, pagkamalikhain, at maging ang kakayahang gumawa ng mabisang desisyon. Alam na ito ng agham, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi pa rin pinapansin ang kapangyarihan ng nakatutok na pag-isip, naniniwalang ang paggunita sa ninanais na buhay ay isang pag-aaksaya ng oras. Hindi napapansin ng mga taong ito na ang imahinasyon ang laboratorio kung saan nabubuo ang realidad. Nakita ko itong nangyari sa akin at sa libu-libong tao. Kapag inulit mo ang isang ideya ng may damdamin, may nagbabago sa loob mo. Ito ay parang paghubog ng isang bagong estrukturang mental. Sa simula, pakiramdam ay sapilitan, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging natural ito. Ang pag-ulit ay lumilikha ng mga neural pathway, at ang mga pathway na ito ay nagiging bagong pattern ng iyong buhay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago at ng mga sumusuko ay nasa pagtitiyaga. Nang maunawaan ko ito, gumawa ako ng personal na pamamaraan, mga 10 araw na bloke ng pag-aaral. Pumili ako ng isang tema, inulit ito, binasa, at naramdaman hanggang sa naging bahagi ito ng aking pagkatao. At lagi itong gumana. Tumpak na ipinapakita ng neuroscience ito, ang pag-ulit ng may damdamin ay lumilikha ng mga bagong brain circuit at nagpapabago sa mga mental na ugali tungo sa otomatikong pag-ugali. Ngunit dito nabibigo ang marami. Inuulit nila ang mga salita, ngunit hindi ang damdamin. Sinasabi nila, ako ay mayaman, ngunit namumuhay sa takot na buksan ang kanilang bank statement. At ang universo ay hindi tumutugon sa sinasabi mo, ito ay tumutugon sa nararamdaman mo. Maaari mong isulat ang ako ay mayaman ng 1,000 beses, ngunit kung ang kawalan ng kapanatagan ang nagba-vibrate sa loob mo, iyon ang dalas na lumilikha ng iyong realidad. Ang panginginig ng damdamin ay palaging mas makapangyarihan kaysa sa mababaw na intensyon. Kaya hindi ito tungkol sa pagkukunwari o pagpilit ng ngiti kapag tila gumuho ang lahat, ito ay tungkol sa pagsasanay ng iyong emosyonal na estado, pagiging isang taong may kakayahang mapanatili ang tamang dalas kahit sa gitna ng kaguluhan. Magsimula sa maliit. Pumili ng isang emosyon na bubuklatin ngayon, pasasalamat, sigla, kapanatagan. At manatili sa estadong iyon hanggat maaari. Obserbahan kung paano nagre-react ang mga tao, kung paano lumiliit ang mga problema, kung paano nagiging mas malinaw ang mga ideya. Nagbabago ang mundo kapag nagbago ang iyong panginginig ng damdamin at iyon ay hindi maiiwasan. Sa simula, maaaring tila mahirap, ngunit ang kahirapang ito ay senyales lamang na matagal ka nang nagba-vibrate ng kabaligtaran. Magpatuloy. Sa pagsasanay, pagiging pare-pareho at intensyon, nag-aayos ang dalas at kapag nangyari iyon, tumutugon din ang buhay.
Dahil sa huli, ang sikreto ay hindi kailanman ang mas magtrabaho, ito ay palaging ang mas mahusay na mag-vibrate. Nagba-vibrate ang lahat sa universo. Bawat isip, emosyon, o intensyon ay naglalabas ng tiyak na dalas. Hindi tumutugon ang buhay sa iyong mga salita, kundi sa enerhiyang patuloy mong taglay. Nang magsimula akong maunawaan ito, napagtanto ko na walang nangyayari sa aksidente. Sa bawat pagkakataong nakaramdam ako ng kawalan ng kapanatagan tungkol sa hinaharap, nabawasan ang daloy ng mga oportunidad. At kapag ako ay nagba-vibrate sa tiwala at pasasalamat, magbubukas ang mga pinto. Ito ang batayan ng batas ng pagba-vibrate, ang prinsipyo na nagpapalitaw sa batas ng atraksyon. Ang panginginig ng damdamin ang tahimik na wika ng universo, at lagi itong tumutugon ng walang pagbubukod. Sa mahabang panahon, sinubukan kong baguhin ang nasa labas ko, ang aking trabaho, mga sitwasyon, mga tao, nang hindi napagtatanto na ang tunay na punto ng pagbabago ay nasa loob. Ito ay parang sinusubukang makinig sa isang istasyon ng radyo nang hindi itinutono ang dial sa tamang dalas. Kung nagba-vibrate ka ng takot, mas maraming dahilan para matakot ang iyong maakit. Kung nagba-vibrate ka ng pananampalataya, mas maraming dahilan para maniwala ang iyong maakit. At ang pinakakamangha-mangha ay kinukumpirma ito ng modernong agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Harvard Medical School na ang patuloy na positibong emosyon ay nagpapataas ng pagiging produktibo, pagkamalikhain, at maging ang kalinawan sa paggawa ng desisyon. Hindi ito mistisismo, ito ay pisyolohiya. Kapag ang katawan ay nagba-vibrate sa matataas na energy state tulad ng sigla o pasasalamat, ina-access ng utak ang mga mental na mapagkukunan na nananatiling harang sa estado ng pag-aalala o pagkakasala. Gayunpaman, patuloy na nagkakamali ang mga tao, sinasabi nilang gusto nilang yumaman, ngunit namumuhay sa takot. Sinasabi nilang nagnanais sila ng pag-ibig, ngunit nagtatago ng sama ng loob. Sinasabi nilang gusto nila ng kalayaan, ngunit nagba-vibrate ng pagkakasala. At iyan ang dahilan kung bakit hindi nagbabago ang kanilang buhay. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa kung ano ang sinasabi mong gusto mo, ito ay tumutugon sa kung ano ang nararamdaman mong totoo. Imposibleng dayain ang panginginig ng damdamin. Maaari mong ulitin ang ako ay mayaman ng 1,000 beses, ngunit kung sa bawat pagbabayad mo ng bayarin ay nakaramdam ka ng pagkabalisa, iyon ang namamayaning panginginig ng damdamin at iyon ang humuhubog sa iyong realidad. Kaya, ang unang hakbang ay hindi ang maghangad, ito ay ang umayon. Nagsisimula ang pag-ayon sa maliliit at sinasadyang pagpili. Hindi ito tungkol sa pagkukunwari ng kaligayahan o pagtanggi sa sakit, kundi tungkol sa pagkontrol sa iyong emosyonal na estado. Ito ay ang pagpili, sa gitna ng kaguluhan, ng isang dalas na nagpapatayog sa iyo. Ito ay ang pagpapasya na makaramdam ng kapanatagan kapag ang lahat ay nangangailangan ng pagmamadali. Ito ay ang pagpili ng pasasalamat kapag sinisikap kang sakupin ng takot. At ito ay maaaring matutunan. Ako mismo ay kinailangan kong magsanay. Naaalala ko ang mga yugto kung saan tila gumuho ang lahat, negosyo, relasyon, pananalapi, at gayunpaman, pinilit ko ang sarili kong manatiling nakasentro. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking isip, ito rin ay paglago. At, hindi may iwasan, pagkaraan ng ilang araw, lumitaw ang tamang mga ideya, lumapit ang tamang mga tao, at ang tila isang balakid ay nagpakita ng sarili bilang isang pangganyak. Ang emosyonal na pagkontrol ay tunay na kapangyarihan. Kapag nakamit mo ito, nawawala ng kontrol sa iyo ang panlabas na mundo. Hindi na idinidikta ng mga sitwasyon ang iyong kalooban, ikaw ang nagdidikta ng mga sitwasyon. At ang pinakapambihira ay ang mapagtanto na, kapag naitatag ang pagkakaisa na ito, nawawalan ng kahalagahan ang pisikal na pagsisikap. Nagsisimulang dumaloy ang buhay. Hindi mo kailangang habulin, ang katugma ng iyong panginginig ng damdamin ay darating sa iyo. Kung gusto mong magsimula ngayon, pumili ng isang emosyon na bubuklatin ngayon, isa lang. Maaari itong pasasalamat, sigla, o kapanatagan. Manatili sa estadong iyon hanggat maaari. Obserbahan kung paano nagre-react ang mundo. Sa simula, maaaring tila mahirap, ngunit ang kahirapan ay paalala lamang na napakatagal mo nang nagba-vibrate ng kabaligtaran. Magpatuloy. Dahil sa pagsasanay at intensyon, nagbabago ang dalas, at kapag nagbago ito, nagbabago rin ang buhay. Ang lahat ng iyong ninanais ay umiiral na. Ang kulang na lamang ay ang pag-ayon mo rito. At kapag nagawa mo yon, mapagtatanto mo na hindi mo kailanman kinailangan na lumaban upang akitin ang gusto mo, kundi hayaan lamang itong dumating sa iyo. Hindi ko malilimutan ang araw na yon.
Nasa isa ako sa aking mga seminar, at sa gitna ng daan-daang tao, isang lalaki ang nagtaas ng kamay, puno ng luha ang mga mata, at sinabi sa akin, "Bob, pagod na akong magsimula at huminto. Palagi akong malapit, ngunit hindi ko kailanman narating." Parang may humihila sa akin pabalik sa loob. Tiningnan ko siya at agad kong nakilala ang nangyayari dahil naranasan ko ang eksaktong parehong bagay. Hindi nabibigo ang lalaking iyon, nabibitag lamang siya ng isang lumang programa sa isip. Isang paradigma na tahimik na inuulit, hindi ka sapat, hindi mo kaya, hindi ito para sa'yo. At ang totoo, ang paradigmang ito ang parehong bumibitag sa milyon-milyong tao araw-araw sa mga buhay na hindi sumasalamin kahit sa 10% ng kanilang kakayahan. Nilapitan ko siya at sinabi ang isang simpleng bagay, ngunit makapangyarihan, hindi ka nabigo. Ang nabibigo ay ang programang itinuro sa iyo. At hindi ikaw ang programang iyon. Nanahimik siya sandali, na parang ang mga salitang iyon ay nakalusot sa isang panloob na pader. Pagkatapos, hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang pagsasanay, araw-araw, isulat ang larawan ng taong nais niyang maging, at ulitin ito ng may damdamin na parang totoo na. Hindi ito tungkol sa pagnanais lamang, tungkol ito sa pagiging. Sinunod niya ang payong ito, at makalipas ang ilang buwan, nagpadala siya sa akin ng liham. Sabi sa liham, "Ngayon, Bob, may-ari na ako ng isang kumpanyang kumikita ng milyon-milyong dolyar taon-taon. Hindi ko kailangan ng swerte, kailangan ko ng muling pagprograma ng sarili." Malalim na tumatak sa akin ang kwentong ito dahil ipinapaalala nito sa akin ang isang bagay na madalas kong ulitin, ang universo ay hindi tumutugon sa kung sino ka ngayon, tumutugon ito sa kung sino ang pinaniniwalaan mong kaya mong maging. Nasaksihan ko na ang pagbabagong ito ng di mabilang na beses sa mismong harap ko. Mga ordinaryong tao, walang mga titulo, walang mga koneksyon, walang mga pribilehiyo, na binago ang kanilang buhay dahil lamang sa nagpasya silang muling iprogram ang kanilang mga paniniwala at panatilihin ang bagong imaheng iyon ng kanilang sarili hanggang sa maging katotohanan ito. Nakakamangha kung paano nagsisimula ang lahat sa isang maliit na gawa ng pananampalataya. Walang patunay ang taong iyon na gagana ito. Isa lamang ang kanyang naging desisyon. At laging ganito. Kapag nagpasya kang magbago, ang mundo ay pareho pa rin, ngunit sinisimulan mo itong tingnan sa bagong pananaw. Lumilitaw ang tamang mga ideya, at ang mga pagkakataong dati hindi nakikita ay nagsisimulang ihayag ang kanilang sarili. Para bang sinasabi ng universo, "Ngayon, handa ka na, ngayon, maibibigay ko na ang matagal ng para sa'yo." At marahil ay nakikita mo ang iyong sarili sa kanya. Marahil ay sinimulan mo rin ang mga bagay na hindi mo natapos. Marahil ay naramdaman mo na ang takot na bumabalot sa iyo kapag malapit ka nang gumawa ng mas malaking hakbang. Kung ganoon, intindihin mo ito, ang takot ay hindi senyales para huminto, ito ay tanda na lumalabas ka na sa iyong lumang gawi. Ito ang paradigma na sumusubok na hilahin ka pabalik sa nakasanayan. Ngunit ang hindi nalalaman ang teritoryo kung saan nananahan ang paglago. Doon nagsisimulang maghugis ang mga pangarap. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ngunit nagsisimula ito sa isang iglap, sa sandaling magpasya kang hindi ka na mabubuhay sa parehong kwento. At mula sa sandaling iyon, bawat pagpili, bawat pag-isip, bawat damdamin ay nagiging binhi na itinanim sa bagong lupain ng isip. Sa lupaing ito sumisibol ang mga pagkakataon, koneksyon, at ideya, yaong mga makapagpapabago ng lubusan sa iyong buhay. Nakita ko ang pagbabago ng taong iyon, at marami na akong nakitang gumawa rin ng ganoon. Ngunit mayroon silang lahat na pare-pareho, sa halip na labanan ang mundo, nagpasya silang magbago mula sa loob. At ito ang nais kong maintindihan mo, hindi mo kailangang maging ibang tao para makapagsimula, kailangan mo lang simulan na tingnan ang iyong sarili sa ibang paraan. Dahil ang universo ay hindi umaayon sa iyong mga salita, umaayon ito sa dalas ng iyong pag-vibrate. At sa araw na magbago ang dalas ng iyong pag-vibrate, magbabago rin ang buong realidad mo. Kaya, kung ngayon ay pakiramdam mo ay nakakulong ka sa siklo ng halos na gumawa ng ibang pagpili. Simulan mo na ngayon. Ilalarawan mo sa isip kung sino ang nais mong maging at panatilihin ang imaheng iyon na parang totoo na. Damhin mo ang iyong sarili na namumuhay sa bagong realidad na ito, huminga na parang umiiral na ito. Dahil kapag nilikha mo ito sa loob, walang pagpipilian ang labas kundi ang ipakita ito. At kapag nangyari iyon, lilingon ka at mapagtanto mong hindi ang iyong tadhana ang nagbago, ikaw iyon. Mayroon akong nais imungkahi sa iyo na simple, ngunit malalim ang pagbabagong idudulot. Sa susunod na 7 araw, tuwing may lilitaw na kaisipang hindi ko kaya, wala akong sapat na pera,
o imposible yan sa iyong isip, agad itong palitan ng tanong, paano ko ito magagawang posible? Maliit lang itong tila, ngunit ito mismo ang uri ng pagbabago na muling nagpoprograma sa iyong utak. Dahil ang isip ng tao ay isang malikhaing kasangkapan, hindi isang makinang umuulit. Kapag sinabi mong hindi ko kaya, isinasara ng iyong utak ang mga pintuan ng imahinasyon. Ngunit kapag nagtanong ka ng paano ko gagawin, napipilitan itong maghanap ng mga paraan, bumuo ng mga bagong ideya, upang buhayin ang iyong malikhaing potensyal. Ang simpleng pagbabagong ito sa pananalita ay maaaring lubos na muling tukuyin ang takbo ng iyong buhay. Ginamit ko mismo ang hamong ito, maraming taon na ang nakalipas. May mga pagkakataon na ang gastos ng aking mga proyekto ay tila mas malaki kaysa sa aking mga pinagkukunan. At sa mga sandaling iyon, sinubukan akong dominahin ng lumanggawi. Ang tinig ng takot ay sasabihin, sobrang bigat ito para sa iyo. At sasagutin ko, paano ko ito maisasakatuparan? At sa bawat pagkakataon, may mangyayari. Isang ideya, isang pakikipagtulungan, isang pagkakataon. Hindi ito mahika, ito ay focus. Dumadaloy ang enerhiya kung saan nakatuon ang atensyon. At kapag inilipat mo ang iyong atensyon mula sa problema patungo sa solusyon, kumokonekta ka sa dalas ng mga sagot. Maaaring magulat ka kapag napagtanto mo na, sa buong isang araw, karamihan sa iyong mga iniisip ay naglilimita. Napakamahal niyan, wala akong oras, hindi ako sapat. Ang mga ito ay mga pahayag na tila hindi nakakasama, ngunit ang bawat isa ay binhi na itinatanim sa lupain ng iyong di malay na isip. At ang di malay na isip, nang walang paghatol, ay ginagawa ang laging ginagawa nito, pinapalaki nito ang iyong itinatanim. Kaya, isipin mo kung ano ang mangyayari kung, sa loob ng 7 araw, puro ideya ng posibilidad lamang ang itatanim mo. Kung, sa halip na sabihin hindi ko kaya, sinabi mo, ako ay natututo, ako ay nagiging may kakayahan, ako ay nakahanap ng paraan. Sa loob ng 7 araw, magsisimula kang makapansin ng maliliit na pagbabago. Dadami ang mga pagkakataon. Ang mga sitwasyong tila imposible ay magsisimulang magkaisa. Ang tamang mga tao ay lilitaw sa tamang oras. Tinatawag ito ng psikolohiya na bias sa piling atensyon. Ang iyong utak ay nagsisimulang mas makakita ng kung ano ang pinaniniwalaan nito. Kung naniniwala kang puno ng mga balakid ang mundo, kukumpirmahin yan ng iyong utak sa bawat detalye. Ngunit kung naniniwala kang may mga solusyon, magsisimulang i-filter, at ay highlight ng iyong utak ang lahat ng nagkukumpirma sa bagong paniniwalang ito. Kaya naman ang mga matagumpay na tao ay tila may swerte. Wala silang swerte, nagpasya lamang sila kung ano ang kanilang makikita. Ang hamong ito ay isang makapangyarihang kasangkapan dahil sinisira nito ang nakasanayang pag-isip na hindi kumikilos. Humihinto ka sa pagre-react at nagsisimula kang lumikha. At kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, nagsisimulang gumuho ang paradigma. Ang di malay na isip na nakasanayan ang hindi ko kaya ay nagsisimulang umangkop sa bagong utos. Unti-unti, nagsisimula kang kumilos, maramdaman, at mag-isip na parang isang taong tunay na naniniwala sa sarili niyang kapangyarihan. At kapag nangyari iyan, nagbabago ang mga resulta. Hindi dahil naging mas madali ang mundo, kundi dahil naging mas mulat ka. Ang pinakakahangahangang bagay ay lumilikha ang gawain ito ng sunod-sunod na epekto. Kapag binago mo ang isang maliit na reaksyon, nagbabago ang buong kadena ng magkakaugnay na kaisipan. Nawawala ang kapit ng pagdududa, nawawala ng tinig ang takot, at nagsisimulang maging natural mong kalagayan ang kumpiyansa. At sa kalagayang ito namumukadkad ang pagkamalikhain. Sa kalagayang ito umaagos ang pera, lumilitaw ang tamang mga ideya, at nagbubukas ang mga pinto. Kaya magsimula na ngayon. Piliin mong mamuhay ng 7 araw na may bagong pananaw. Gawin mong isang pangako ang hamong ito. Isulat ito sa papel at dalhin mo, ako ang lumikha ng aking mga sitwasyon. Ulitin ito tuwing susubukan kang sakupin ng takot. Dahil ganyan mo malalampasan ang lumanggawi, hindi sa paglaban dito, kundi sa pagpalit nito ng isang bagay na mas malakas. Sa pagtatapos ng linggong ito, mapapansin mo ang isang bagay na pambihira, ang mundo sa paligid mo ay nagsimulang tumugon ng iba. Ang parehong mga sitwasyon na dati tila banta ay magiging mga pagkakataon na ngayon. At ang lahat ng nagbago ay ang sinimulan mong itanong. Dahil ang tamang tanong ay nagbubukas ng mga pinto na sinubukan ng takot na panatilihing sarado sa loob ng maraming taon. At kapag naramdaman mo ang kapangyarihan nito na gumagana, maintindihan mo na laging handa ang universo na tulungan ka.
Naghihintay lang ito na magbago ang dalas ng iyong enerhiya para makatugon ito. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay, walang magbabago hanggat hindi mo binabago ang pinaniniwalaan mong posible para sa iyong sarili. Ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong panloob na mga paniniwala. Kung sa loob mo ay may paniniwala na mahirap umunlad, ang universo ay kikilos ng ganoon din kung naniniwala kang kailangan mong magdusa para magtagumpay, bibigyan ka ng buhay ng sakit bilang kapalit ng bawat tagumpay. Ngunit kapag binago mo ang paniniwala, nagbabago ang lahat. Para itong pagpihit ng isang di nakikitang susi na nagbubukas ng mga pinto na laging naroon, ngunit hindi mo nakita. At ang pinakakaakit-akit na bagay ay sa sandaling yakapin mo ang isang bagong paniniwala, muling inaayos ng universo ang sarili nito upang kumpirmahin ang iyong pinaniniwalaan. Marami ang nagtatanong sa akin, Bob, paano ako maniniwala sa isang bagay na hindi ko pa nakikita? At ang sagot ko ay laging pareho, ganoon nagsisimula ang lahat ng paglikha. Walang umiiral hanggat walang naniniwala na ito ay maaaring umiral. Ang eroplano ay nabuo dahil may naniwala na ang mga tao ay maaaring lumipad. Natuklasan ang kuryente dahil may naniwala na may enerhiya sa di nakikita. At ang tagumpay ay isinilang sa parehong paraan kapag nagpasya kang maniwala kahit walang patunay. Ang pananampalataya ang unang galaw ng paglikha. At kapag ang pananampalataya ay pinananatili ng damdamin at pagkilos, tiyak na magiging realidad ito. Ngunit narito ang lihim na ilan lamang ang nakakaalam, hindi sapat na maniwala sa antas ng pag-isip, kailangan mo itong maramdaman. Ang damdamin ang panggatong ng manifestasyon. Ito ang nagbibigay kapangyarihan sa ideya at humuhubog sa enerhiya na iyong ibinubuga. Nag-iisip ang isip, ngunit nagva-vibrate ang puso. At hindi naiintindihan ng universo ang mga salita, naiintindihan nito ang dalas ng enerhiya. Kaya naman kapag sinabi mong ako ay maunlad, ngunit takot ang iyong nararamdaman, ang nangingibabaw na dalas ng enerhiya ay takot, at iyon ang iyong naakit. Ngunit kapag naramdaman mo ang pasasalamat para sa wala ka pa, kapag isip-isip mo na nabubuhay ka na dito at natural mo itong pinaniniwalaan, naiintindihan ng universo ang utos at nagsisimulang gumawa pabor sa iyo. Naranasan ko na ito ng di mabilang na beses. May mga pagkakataon na tila walang katiyakan ang lahat, hindi matatag na negosyo, mahirap na desisyon, at nagpatong-patong na bayarin. Ngunit natuto akong panatilihin ang aking isip na nakatuon sa larawan ng resulta na aking ninanais, hindi sa mga kasalukuyang sitwasyon. Nakita ko ang aking sarili na maunlad, payapa, at ginagabayan. At pagkalipas ng maikling panahon, dumating ang mga sagot, lumitaw ang mga solusyon, at ang imposible ay naging posible. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ako. Tinatawag ngayon ito ng agham na pagkakaugnay ng puso at isip. Natuklasan ng mga mananaliksik sa HeartMath Institute na kapag nararamdaman mo ang pasasalamat, pag-ibig, o pananampalataya, ang iyong puso ay naglalabas ng isang malakas na larangang elektromagnetiko na kayang isayos ang buong katawan mo. Binabago ng pagkakaugnay na ito ang chemistry ng utak, binabawasan ang stress, at pinapalakas ang intuition. Sa madaling salita, nagsisimulang gumana ang buong katawan mo nang naayon sa iyong pinaniniwalaan. Parang sumasagot ang universo, ngayon, magkapareho na tayo ng dalas. At iyan ang sandali kung saan nagbabago ang buhay. Kapag namumuhay ka ng may pagkakaisa, ang isip, damdamin, at kilos ay nakahanay sa iisang direksyon, nagiging magnet ka sa lahat ng iyong ninanais. Lumalabas ang mga tamang tao, nagtutugma ang mga tamang oportunidad, at ang tila imposible noon ay nagsisimulang mangyari ng natural. Dahil hindi kayang pigilan ng realidad ang isang isip at pusong may harmonya. Ngunit nangangailangan ng lakas ng loob na panatilihin ang pananampalatayang ito kapag tila lahat ay sumasalungat sa iyo. Madaling maniwala kapag maayos ang takbo ng mga bagay, ngunit sa madilim na araw tunay na sinusubukan ang iyong vibrasyon. Ito ang panahon kung kailan sumisigaw ang takot na kailangan mong panatilihing matatag ang iyong puso. At sa mismong sandaling iyon, marami ang sumusuko, nang hindi nalalaman na ihahatid na sana ng universo ang resulta. Para itong umakyat ng bundok at huminto ng isang hakbang na lang mula sa tuktok. Kaya, tandaan ito, ang lahat ng iyong ninanais ay umiiral na sa potensyal, naghihintay lamang na ikaw ay umayon sa kaukulang dalas. Kung kaya mong isipin, damhin, at paniwalaan, gagawin na ng universo ang nalalabi. Walang limitasyon, walang kakapusan, walang kawalan, tanging mga antas lamang ng kamalayan. At ang pinagkaiba ng mga nagtatagumpay sa mga sumusuko ay ang kahandaang manatiling matatag sa vibrasyong iyon, kahit tila walang nagbabago.
Maniwala, damhin, at manatiling tapat sa imahe ng iyong ninanais. Dahil kapag ikaw ay naging taong kayang panatilihin ang bisyon na iyon, walang ibang pagpipilian ang universo kundi umayon. At sa sandaling iyon, matutuklasan mong hindi mo kailanman kinailangan habulin ang anuman, kailangan mo lamang maging tugma sa kung ano ang laging nararapat sa iyo. Ngayon, ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kilala mong kailangang marinig ito ngayon. Marahil, ito mismo ang kanilang kailangan upang baguhin ang direksyon ng sariling buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong pagiging narito, at inaasahan kong makita ka sa susunod na video, dahil nagsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay ng paglawak. Napapansin mo ba kung paano nagkakaugnay ang lahat? Walang nangyayari ng nagkataon lamang, kahit ang katotohanang narating mo rito. Marahil ito ang sandaling tinatawag ka ng universo upang gawin ang susunod na hakbang, upang makalaya mula sa lumang siklo at magsimulang mamuhay sa isang bagong sistema ng kamalayan. At kung ang mensaheng ito ay tumugma sa iyo, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Maaari itong isang kaibigan, kapamilya, o maging ang taong sa tingin mo ay malapit ng sumuko, dahil isang simpleng salita ay maaaring lubusang magpabago sa takbo ng buhay. Nagpapasalamat ako mula sa kaibuturan ng aking puso sa iyong pagsama sa akin hanggang dito. Magpatuloy ka sa akin dahil sa susunod na video ay mas lalayo pa tayo sa paglalakbay na ito ng transformasyon at matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring magpataas ng iyong vibrasyon sa isang bagong antas ng kapangyarihan. Tandaan, sa bawat pagkakataong pinipili mong matuto, lumalago ka. At sa bawat pagkakataong lumalago ka, lumalawak ang universo kasama mo. Inaabangan kong makita ka sa susunod na video.